Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, unang araw sa buwan ng Marso, Fire Prevention Month. Ako si Cecil Villarosa. At kayo po ay nakatutok Francis na. Tolentino, Yes, hi, good magkakasama morning. na naman po tayo ngayon, Biyernes, March 1, 2024. Magandang umaga po sa ating mga tiga-subaybay. Yes, at tayo ay napapanood ng live, Senator Tolentino, sa Aliw TV Channel 23 at nasusubaybayan din po maging sa mga social media accounts at Facebook page ng DWIZ 882. At nako, Senator Tol, ba'y mukhang naging abala ka kahapon na? Buong At araw? nadagdag ko na napapakinggan din po tayo sa 98.7 FM sa Davao at sa 106.7 sa Cebu City. Medyo abala po tayo kahapon kasi nakarating po tayo doon sa mga area ng nasunugan po sa Tondo, sa Barangay 52 at maging doon sa Barangay 118. Nandun po tayo, binisita po natin at nahatiran po natin ng tulong si Nanay Mirna Lacasa. At masama po ang nangyayari doon kasama ang mister niya at anak niya sa namatay sa nangyaring sunog doon sa Perfecto Street sa Tondo nitong nakaraang ang mga araw. So at atin pong sinusubaybayan po ang mga mangyayari dito kung saan para makabangon muli yung ating mga kababayan sa Tondo. Kaya nga ngayon napakabilis ng araw, Cecil. Ngayon po ay buwan na ng Marso kung saan naitala matinding panahon. At sunog, ang daming sunog. Kahapon nagkasunog din sa Marikina yung napakalaking pabrika ng armas, ng baril, yung arms corps. Napakalaking pabrika po ito at nasunog po yan sa Marikina kahapon. Kaya kaunting ingat po tayo, tag-init. At mag-ingat po tayo sa mga dikuryenteng kagamitan. El Nino pa ho ngayon. So ingat lang po mga kababayan. Ayan, pina-flash natin sa screen ngayon, Senator Tola, no? Yung iyong naging pagpunta siya po yan, dyan sa Tondo, Maynila kahapon. Si Nanay Mirna po yan, opo, siya po yung na-byuda dahil doon sa sunog sa Barangay 52 sa Tondo. Ayan, at umpisa rin ngayong araw, Senator Tol, no? Wag na silang magugulat kung madalas silang makakarinig ng mga sirena ng BFP, ng Bureau of Fire Protection, dahil kadalasan po yan ay ginagawa pagkaunang araw ng Marso. So tiyakin po natin maayos ang mga kawad ng kuryente sa inyong mga bahay, yung mga dikit-dikit na mga bahay, bantayan po natin, yung mga anak natin naglalaro ng posporo lighter. Madalas kasi yan po ang dahilan ng sunog. Yan. At nababanggit mo na rin, Senator Tol, yung sunog, dahil tuloy-tuloy pa rin yung wildfire na nagaganap dyan sa bahagi ng Benguet. At malawak pa rin ang sunog at batay nga doon sa naging huling statement coming from NDRRMC o coming from the Office of the Civil Defense, 3 lugar pa dyan sa Benguet yung apektado ng wildfire. Although, Senator Tol, maraming mga lugar naman na yung naideklara raw na fire under control o fire out. At tumutulong na rin nga ang Philippine Air Force na nakabase dyan sa Baguio City para maghakot ng tubig na ibabagsak sa lugar para nang sa ganon, mapigilan pa ang pagkalat ng wildfire na yan. Yun nga lang, Senator Tol, alam mo naman pagka ganitong mainit ang panahon, di ba dumadagsa yung ating mga kababayan dyan sa Baguio City? Correct. At maging dyan sa... Ongoing pa. maging dyan... Ayun nata, patapos yung Panagbenga Festival. Naging dyan sa area ng Benguet. Kaya lang, may mga tourist area na dyan sa Benguet yung nag-abiso sa mga turista na mag-ingat muna sa pag-akyat sa kanilang lugar kasi apektado po sila ng makapal na usok o smog dahil nga po sa wildfire na patuloy pa ring inaapula ng ating mga otoridad. Ingat-ingat po tayo dyan at yung po may mga respiratory concerns din pag nalalanghap natin yung ganyang uri ng mga usok, Cecil. Yes, Senator Tol. At punta na tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines.
Narito na ang headline para sa Usapang Tol, March 1, 2024, araw ng Biyernes. 3 kasunduan na selyuhan sa 2 araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Australia. DWIZ Balita. Mga surot sa paliparan, posibleng imported. Ayon yan sa NAIA, ang MIAA humingi ng pasensya. DWIZ Balita. Dagdag diskwento sa mga senior citizen at PWD inalmahan. DWIZ Balita. DICT at NGCP sanib-puwersa para mapabilis ang internet sa bansa. DWIZ Balita. At mga gumagamit ng e-bike, target pakuhanan ng lisensya ng LTO. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At para sa detalye ng ating mga balita, lumagda ang Pilipinas at Australia sa Memorandum of Understanding para sa pagkapalakas ng maritime cooperation. Ito ay sa bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Canberra. Sinabi ni Prime Minister Albanese na paiigtingin ng MOU ang kolaborasyon sa civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness at pagkataguyod ng international law. Sinelyuhan din ng MOU para sa kooperasyon sa cyber at critical technology. DWIZ Balita. Senator Tol, bilang bahagi ng komite ng Maritime sa Senate, how do you see this partnership or this agreement between Philippines and Australia? Ayan. Mamaya, makukuha natin yung mahalagang komento ni Senator Tol kaugnay nga ng nalagdaang kasunduan na yan sa pagitan po ng dalawang pinuno ng Pilipinas at Australia. Samantala, dako tayo sa iba pang mga balita. Iginiit ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport na posibleng imported ang mga surot na natagpuan sa mga upuan ng paliparan. Ayon kay Mike Bunyo, ang supervisor ng NAIA Terminal 3 Pest Control Services Operations, mas malaki ang sukat ng mga nakitang surot kumpara sa mga surot sa Pilipinas. Maaarian niyang nakapasok sa terminal ang mga ito galing sa bagahe ng mga pasaherong nagmula sa ibang bansa. Humingi naman ng paumanhin ng Manila International Airport Authority sa mga pasaherong nakagat ng surot. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nagbabala ang ilang negosyante na tataas ang presyo ng mga bilihin kapag sinalo nila ang dagdag diskwento sa mga groceries at pangunahing pangailangan ng senior citizens at persons with disabilities. Ayon sa Philippine Consumer Centric Trader Association President Carlos Cabochan, sumusunod ang mga retailer sa suggested retail price, kaya pag-iisipan ng mga ito kung ibebenta pa ang mga bilihin na mababa ang kita. Para naman kay Steven Cua, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ipapasa rin ng mga negosyante sa mga consumer ang dagdag diskwento. DWIZ Balita. Posible namang mawala ng trabaho ang libu-libong empleyado sa export sector kung magiging batas ang legislated wage hike. Ayon kay Confederation of Wearable Exporters of the Philippines, Executive Director Hoxon Agoncillo, marami ng dayuhang investor ang nagtanggal ng kanilang investment dahil sa sunod-sunod na aumento sa sweldo noong isang taon. Sa tala rin ng grupo, higit 23,000 manggagawa ang nawalan ng trabaho noong 2023 kasunod ng wage hike. DWIZ Balita. Yes, Senator Tol, kaugnay nga ng wage hike. Mapapag-usapan natin yan pag nakapanayam uli natin yung naudlot nating interview kahapon kay Ginoong Sergio Ortiz Luis. Yes, makukuha natin sa legislated wage hike. Yes, Senator Tol. At kanina, nababanggit natin yung nalagdaang kasunduan nga ng Pangulong Marcos sa Australia kaugnay sa maritime security. What's your take on that, Senator? Gaano ito kahalaga kailangan natin para sa yan Pilipinas? Matagal ko nang sinasabi na yung hindi natin, yung puwang sa ating law enforcement, maritime law enforcement, ay makakatulong po yung ibang mga kaalyado natin, lalong-lalo na po ang Australia, ang Japan, at sabi ko nga, magkaroon na noon pa, last year, sinasabi ko, magkaroon ng
quadrilateral patrol, yung Quad, kasama Australia, Japan, United States at ang Pilipinas. So malaking bagay po ito sa atin dahil maritime country din po ang Australia. Ayan. Samantala sa iba pang mga balita, sa Nipuwersa naman po ang National Grid Corporation of the Philippines at Department of Information and Communications Technology para mapalakas ang internet sa bansa. Lumagda sina DICT Secretary Ivan John Uy at NGCP President at Chief Executive Officer Anthony Almeda ng lease agreement sa San Juan City para sa infrastruktura ng power grid operator. Kabilang dito ang kanilang private telecom network, infrastructure at substation. DWIZ Balita. Napaka-importanting balita yan, Senator Tol. At sana magtuloy-tuloy yung gagawing pagpapalakas sa internet ng bansa. Ang daming mga Na malaking kakulangan natin, kaya nababawasan tayo ng mga gusto mag-invest sa Pilipinas. Napakahina ng connectivity natin. At kanina, medyo nawala ako kasi siguro sa internet na rin. Pasensya na rin po. Very timely nga itong ating pinag-uusapan. Yes, Senator Tol. At maraming mga negosyo ang nakasandal, maging the education sector, heavily dependent na po sa internet. Kaya malaking bagay kung as soon as possible, magagawan po ng paraan na mapalakas po ang internet connectivity sa Pilipinas. At kahapon nga, Senator Tol, pasadahan natin itong balitang ito, kaugnay ng e-trike, na bawal nang dumaan sa mga national road. Yan po ay ating napag-usapan kasamang MMDA chairperson dahil ang Land Transportation Office po pabor sa panukala na irehistro ang e-bike at e-trike at palisensyahan ang mga driver nito. Kasunod po yan ng pag-aproba ng Metro Manila Council sa resolusyon na nagbabawal sa mga e-vehicle sa national roads at nagpapataw ng multang 2,500 pesos. DWIZ Balita. Siksik at liglig po tayo ngayong umaga, Senator Tol, sa mga naka-line up nating mga panayam at yung mga issue na ating babantayan. Pero very alarming na, Senator Tol, yung epekto ng El Nino phenomenon. Ikaw nakita mo yan dun sa naging biyahe mo nung isang araw sa area ng Visayas, Ayun ang report sa akin na maraming lupa na talagang nagkakrak na. So, paano pa makakapagtanim ng palay yung ating mga kababayan? Kaya siguro dapat dito mag-double time ang Department of Agriculture. At yung meron tayo kasing Philippine Crop Insurance Corporation. Dapat siguro madaliin na rin nila yung pagbibigay ng tulong sa ating magsasaka. Hindi na ho makakahintay ito. Ayan, Senator Tol, at tututukan pa natin ang mga balita na may kinalaman dyan sa El Nino phenomenon. Pero bigyan daan muna natin, Senator Tol, itong mahalagang panayam kay Attorney Chris Bendijo, ang Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Ma'am, good morning. Senator, good morning po. Morning, good morning. At siguro ako na yung una magtanong, ano Yes, ba ito, go ahead, nag-viral Senator na Tol. ito? At ano yung talagang naging resulta ng investigasyon nyo? Anong punot dulo nito? Ito ba? Kasi may lumalabas ngayon. Imported yung surot? O saan ba galing to? Nakalimutan lang ma-maintain ng maayos. Yes, Attorney. Senator. Actually, when we were informed po ni GM Ines, immediately po nagbigay siya ng instruction sa ating mga terminal managers for all terminals 1 to 4, na imbestigahan agad. At base doon sa mga na-post sa social media, nilocate po natin agad-agad itong mga upuang ito at pina-pull out po agad itong mga to para ma-disinfect po kaagad. Doon po sa katanungan niyo po, Senator, kung tayo po ay nagdi-disinfect, tama po, lagi po tayong merong disinfection process. Dalawa pong klase ito, daily po, after mga peak hours natin, sa gabi, ito po ay pinupunasan ng ating mga cleaners, dinidisinfect po. At quarterly naman po, physically, tinatanggal ang mga batches ng mga upuang ito para naman po sa, kumbaga, deeper disinfection, yung mas malalakas na chemical. Doon po sa katanungan nyo, Senator, na kung ito ba ay galing sa labas ng bansa. Sa ngayon po, wala pa po tayong sapat na impormasyon para ma-establish iyan. Yun lamang po, kahapon, nung tayo ay nag-disinfect doon sa mga upuang ito, ang komento po ng ating pest control service provider ay malalaki daw po ang species ng surot na ito
Hindi po gaya ng mga domestic na surot na maliliit lamang. Yun lamang po ang siguro na pagbasihan para magkaroon ng spekulasyon na ito po ay galing sa labas ng bansa. Gaano Siguro po Yes. maglabas kayo ng isang official statement patungkol dito na sa ganun po ay hindi maalarma. Kasi hindi lang po ito sa foreign tourist, domestic airport po ito. So pati yung mga kababayan natin na nagbabiyahe, siguro concern po lahat dito. So maiba tayo, papasok na ang summer. Ano yung mga paghahandang ginagawa ng NAIA authorities ngayon? Yes, Senator. Meron po tayong ginagawang assignment, no? Terminal assignment ng key officers ng NAIA. Sisiguraduhin po nating wala pong magli-leave sa mga ito at may nakatoka po sa bawat terminal para sa kung ano pa man pong mga pangangailangan at mga contingencies na mangyayari sa panahong ito. Sisiguraduhin po natin na meron pong matatakbuhan, meron po tayong itatayong mga help desk para sa kung ano mang reklamo o may opinion o komento man ang ating mga pasahero po. Nagkaroon na ba, sir, ng pagtaas sa bilang ng mga outbound passenger? Ngayong pasimula na ang inaasahan nating anytime, magisimula ng panahon ng tag-init? Right now, ma'am, we haven't monitored a substantial increase of passengers, but we are continuously monitoring that. We have a command center, no, that monitors these numbers. So we will continue to monitor that. Pero as of now po, wala pa po tayong napapansin na pagtaas ng mga dami ng pasahero. Kailan natin inaasahan yan, sir? Come Holy Week po ba? Usually, ma'am, days before Holy Week po, no? Nagmamatter din po kasi kung anong araw babagsak ito, kung matitake advantage po ba ang weekend. So, we will continue to monitor that. But traditionally, historically rather, days before Holy Week po, we notice a slight tick of increase in passengers po. Pero as compared dun sa mga nakalipas na taon, sir, ramdam pa rin ba yung tinatawag na revenge travel? I'm sorry, ma'am. Hello po. Ramdam pa rin ba sa ngayon, sir, yung tinatawag na revenge travel? Definitely, ma'am. No, we observed a higher volume of travel comparing to the pre-pandemic numbers. No, tama po kayo na siguro po dahil po dun sa naging epekto ng ating pandemya, nagkaroon po ng panggigigil ang ating mga mananakay, no, upang sila ay makapaglakbay muli. So, again, ibabangga din po natin ang numerong yan dito sa panahon ng Holy Week, no? At titingnan po natin. We are expecting po that, of course, it will definitely increase. Mabalikan ko lang po yung sabi po ni Senator that we will come out with a statement, no? Ngayon pong umaga, andito na po kami sa airport, no? Pinaghahandaan po natin ang isang pagpupulong. At kami po ay maglalabas ng statement mo pamaya. Ano pa po yung mga dagdag na hakbang na gagawin pa po namin patungkol po dun sa issue ng surot. Tsaka, sir, gaano Yes, po ba? and to prevent from that from recurring in the future siguro, attorney. Yes, Senator. In fact, we are calling, we will set a meeting po, no, doon sa ating pest control service provider, pati na rin po doon sa ating mga house cleaning, no, yung ating mga service providers bawat terminal, para we will revisit po, no, kung ano pa ang pwede nating idagdag na proseso para masiguradong hindi na po ito mauulit. Kasi baka hindi na enough, Senator Tol, yung quarterly cleaning Kasi nabanggit ni Attorney Bendijo, quarterly naman yung ginagawa nilang pagdi-disinfect. Kaya lang baka kailangan ng karagdagang hakbang. Ano po, lalo na hinihigaan yan ng mga kababayan natin, di ba, na naghihintay kapag Yes, ma'am. natatagalan sila sa, pag natatagalan pa yung kanilang, yung paglipad ng kanilang sasakyang eroplano. Yes, ma'am. Yung quarterly po, ma'am, ito po kasi yung medyo mas matapang na chemical po yung ginagamit. Hindi rin po kasi siya pwedeng ganun kadalas, no? Magiging ano po sa ating operations ito. But yung, kumbaga po, yung interim, yung kalagitnaan doon sa quarterly at doon sa araw-araw na pagdi-disinfect, pag-uusapan po natin ngayong umaga, in fact po, nandito na tayo sa airport para paghandaan ng pagpupulong na ito, kung ano pa ang pwede nating idagdag na proseso, kung kailangan ba nating palitan yung chemical, kung kailangan bang ayusin pa yung pagpupunas, at kung ano pa man. No? We will explore that this morning and we will come up with a statement early this afternoon po. Lastly, Senator Tol, may compensation daw po ba na pwedeng asahan yung mga naapektuhan? Yan ang ating tanongin sa NAIA ngayon, kay attorney. Yes, Senator. Meron ba matulong?
Yes po, kahapon po nagbigay na po ng pahayag ang ating general manager no na ito pong itong nag-post po no sa ating social media. In fact po no, we reached out to them already. Binigyan na po namin sila ng assurance no that yung kanilang mga medical expenses na kanilang na-incur i-compensate naman po ng NAIA. Again po, ang guiding instruction po ng ating general manager ay tratuhin ang lahat ng nagpupunta sa airport bilang ating mga bisita no. Kung kaya't wala naman po may gusto na mangyari ito. Ganun pa man, hindi po namin tinatakasan ang pangyayaring ito. Amin po itong haharapin at amin po pananagutan. We will compensate po yung mga medical expenses na na-incur po nila. Ayun. At saka siguro, attorney, dagdag ko lang at suggestion, yung ating clinic sa NAIA, siguro dapat very visible yan at hindi lang po para sa mga, halimbawa sa empleyado, kung hindi sa mga pasahero na rin. Yung gusto magpa-check ng high blood, ng presyo ng dugo, at yung mga ganito, yung mga nakagat, yung may malalapitan sila, yung sinisipon. So dapat po ito very visible. Kasi ngayon, ang very visible ay yung parang ilaw sa noo pagpadating kung ikaw ay may sipon. So siguro yung parang health assistance desk ng NAIA. Yes, Senator. In fact po, that is one of the instructions from the general manager. No, we will revisit ang ating protocols patungkol sa ating medical team. Kung pwede ba, dahil po sa ngayon, pagka po may mga ganyang pangyayari, nire-report po sa ating mga security, sa ating mga airport personnel, at saka po dinadala sa ating clinic. But we will take that into account, Senator. Maraming salamat, Attorney Chris Bendijo, at kami po ay patuloy na susubaybay sa balitang ito. Cecil, kailangan na ata natin mag-commercial break. Magbabalik po ng kaunting paalala. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol.